الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, ngayon, Tagalog to, no? Okay. So, napunan din na MC to, na Tagalog to na makin. Doon din ikuha nalon. So, unat una, ay kami ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maayos na pangangatawan, malayo sa anumang karamdaman. Inshallah subhanahu wa ta'ala, matutunghayan natin sa gabing ito ang ilan sa mga aral na ibabahagi sa atin ng ating mga guest speaker. So, pangalawa, nais namin pinapasalamatan ang bumuo ng programang ito. Dalangin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y isa ito sa mga legasya ng taong bumuo ng programang ito. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi sa banal na Quran, Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Yasin, katotohanan, kami ang nagbubuhay, inna nahnu nuhyi wa numit. Kami, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bumubuhay at bumapatay. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. At itatala namin, ililista namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang anumang inyong nagawa. At pati na yung mga bakas ninyo. Ibig sabihin, yung mga naging legasya ninyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hindi po yun mawawalan ng saysay. So dalangin namin na mapabilang ito sa mga mabuting gawain ng bumuo ng programang ito. Ito po, kapatid magulang sa pananampalatang Islam, ang dapat nating pagtutulungan. Sa totoo lang, lubos na sumasaya ang aming kalooban sa ganitong uri ng programa. Hindi yung naririnig namin o nasasaksiyan namin ang ilang sa mga maasya na ginaganap mismo sa lugar na ito. Dalangin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nakaraang maasya na ginawa sa lugar na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sana yun na lang ang pinakahuli. So, ganun pa man, kapatid magulang sa pananampalatang Islam, yun po ay bilang introduction namin. So, isa sa mga ibinigay sa amin na paksa patungkol sa gabing ito ay ang Quran, Ar-Ramadan wal Quran. Ibig sabihin, ano ba ang koneksyon? Ano ba ang ugnayan ng Quran sa Ramadan? Hindi hilingid sa ating kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binaba niya sa buwan na ito ang dakilang Quran. Kagaya ng nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Sa buwan ng Ramadan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binaba namin ang banal na Quran. Ano nga ba hangarin? Ano bang hangarin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit niya ibinaba sa buwan ng Ramadan ang Quran? Dinugtong nga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang talatang ito, hudan linnas. Ito po yung gabay natin. Ito po yung manual natin. Ito po yung guide natin. So ang hangarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbaba ng Quran sa buwan ng Ramadan, ito po ay bilang guide natin. So marahil sa isang ayah sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binaba namin ang Quran sa gabi na mapagpala, sa gabi na maraming baraka. Sa isang ayah naman binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinaba namin ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadr. So ang nasabing gabi, ito ay matatagpuan sa buwan ng Ramadan. So dahil sa
binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan ang Quran. Ang buwan ng Ramadan, isa sa mga mapagpala, isa sa mga baraka ng mga buwan. Alam ba natin, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, bakit isa sa mga gawain na hindi ginagawa sa anumang buwan, yung pagsasala ng tarawih? Alam ba natin ang hikmah? Ano yung maksud? Ano yung hangarin sa pagsasala natin ng tarawih? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man qama, sino daw yung tinayo niya? Yung pagtatarawih, na ang pamamaraan ng kanyang pagtatarawih, imanan, bilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, at paghahangad ng gantimpala, napapalood sa tarawih. Ano yung resulta? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nauna niyang kasalanan. Allahu Akbar. Dahil lamang sa pagtatarawih natin, so binigyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kondisyon bago patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ating kasalanan. Una, kailangan tayong magtarawih bilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po tayo pumunta sa masjid para, para magkipagkita. Sa ating mga kaibigan. Siyempre, wala akong sinabing ano. So, ang hangarin ng pagsasala natin ng tarawih ay upang bilang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, paghahangad ng gantimpala. So isa sa mga wisdom, isa sa mga hangarin kung bakit sinasagawa ang tarawih, sabi ni Imam Ibn Taymiyyah, liyusmi'a kalam Allah, upang marinig ng mga tao ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pala sa mga hangarin, hindi lang sa gantimpala, kundi para marinig ng tao ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So habang nagsasala ka, kapatid, ibig sabihin, kinakausap mong Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang nakakalungkot, marami sa atin na sa halip na magtatarawih ng tama, para bang tayong naghahabulan. So tandaan natin, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi basihan ang dami ng gawain. Ang binabasihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ang batayan ay kung sino sa atin yung may maayos na pagsasagawa ng tarawih, maayos na pagsamba, hindi yung dami. Aanhin natin yung nasa 20 plus na harakaa, pero natatapos ng 5 minuto. Walang tumaanina na tinatawag. So isa sa mga koneksyon o ugnayan ng Ramadan sa Quran, kagaya na nabanggit natin yung pagtatarawih. Inutusan din tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, Iqra'ul Qur'ana fa innal Qur'ana ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Basahin ninyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Qur'an. Bakit? Anong meron sa Qur'an? Fa innal Qur'ana ya'ti yawmal qiyamah. Sapagkat sabi ng Rasulullah, ang Qur'an ay darating sa araw ng paghuhukom. Anong gagawin niya? Shafi'an li ashabihi. Tutulungan na yung taong nagbasa. So kung pagmamasdan natin, kung tayo magmuni-muni, kung iintindihin natin, ang tutulungan lang pala ng Quran ay yung nagbabasa. Paano yung pinapabasa ang Quran? Ako yung punto? Karamihan sa atin sa kanilang maaalala ang Quran kapag may namatay. Pinapabasa, pinapatamat, pinapabasa ng buong Quran kapag namatay. Si Imam Shafi'i, ang kanyang sinabi,
hindi raw makakarating o hindi aabot ang gantimpala ng pagbabasa ng Quran sa taong patay na pagkatapos hindi niya binasa. Ibig sabihin, yung pamilya niya lang ang bumasa para sa patay. Yung pinapabasa ang Quran, pinapatamat ang Quran. Ang kanyang basihan dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Najm, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinutumbasan ang tao ng naaayon sa kanyang ginawa, kanyang trabaho. Ibig sabihin, sabi ni Imam Shafi'i, hindi niya binasa yung Quran habang siya'y buhay pa. Pinapabasa lang sa iba. So sabi niya, dahil dito, hindi makakarating, hindi sasapit, hindi mapapakinabangan ng taong namatay yung pinabasa sa kanya na Quran. So ano ang utos sa atin ng propeta? Tayo ang magbasa. Hindi ipapabasa sa atin. Tayo ang magbasa. Subalit ang nakakalungkot, marami sa atin hindi man lang kayang bumasa ng Quran. Pero pagdating sa secular education, kahit nakapikit, kayang-kaya. Sa totoo lang, mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi nakakahiya sa tao ang hindi marunong mag-English. Hindi nakakahiya sa tao ang hindi marunong mag-English. Pero ang nakakahiya sa isang Muslim na nagkiklaim sa kanyang sarili na siya ay Muslim, hindi man lang niya kayang basahin ang Quran. Samantala sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamul harf wa mimul harf. Sino man ang makapagbasa ng isang letra lamang mula sa Quran, mayroon sa kanya ang 10 kabutihan. Imagine, kapatid, isang letra lang nang mabasa mo sa Quran, mayroon kang 1 kabutihan. At ito ay dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hanggang 10. Ibig sabihin, isang letra, nakakakuha ka na ng 10 kabutihan. Isa lang. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko masabi na ang alif lam mim ay 1 letra. Subalit alif, 1 letra, lam 1 letra, at saka mim 1 letra. Ibig sabihin, nabasa mo ang 3 harf na ito, mayroon ka ng 30 na kabutihan. Hanggang sa itatimes pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 700 times. Sa hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat sa atin Imam Muslim, sabi ng Propeta, kullu amal ibn Adam yuda'ab al-hasanatu بأشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلى آخر الحديث. Lahat daw ng gawain ng angkan o ng anak ni Adan ay dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang kabutihan, ita-times 10 ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa times 700. Ibig sabihin, kapag ginawa mo yun sa buwan ng Ramadan, posibleng 1 letra ang babasahin mo, tinutumbasan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 700 na kabutihan. Allahu Akbar. Paano kapatid? Yung mga tao, binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming gantimpala dahil lamang sa pagbabasa ng Quran. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagbabasa ng Quran. Kaya ang tunay na mananampalataya, hindi niya hahayaan sa kanyang sarili na hindi siya makapagpasa ng Quran. Dahil tatandaan natin, ang Quran ay saksi o laban sa atin, magiging kalaban natin pagdating ng araw ng paghuhukom. Paano natin siya magiging kalaban? Kung dito sa mundong ibabaw, pinapabayaan natin ang Quran. Al-Quranu hujjatun laka aw alayk. Ang Quran ay para sa iyo o di kaya laban sa iyo pagdating ng Yaumul Qiyamah.
So dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay hindi natin maging kalaban ang Quran. At sana ang Quran ay magiging kakampi natin. Dahil sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "As-sawmu wal Quran yashfi'ani li abdi yawm al-qiyamah." يقول الصوم أي يا رب ملأته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن أي يا رب ملأته النوم فشفعني فيه. Ang Quran, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ay magiging abogado natin, magiging tagapagtanggol natin, magiging tagapagmamagitan natin pagdating ng Yawmul Qiyamah. Sinabi ng Rasulullah, ang pag-aayuno daw, ang pagpuasa at ang Quran ay magpagsyapaa, ibig sabihin mamamagitan, magtatanggol sa atin pagdating ng Yawmul Qiyamah. Sasabihin ng pag-aayuno o ng puasa, ng saum, Ya Allah, pinigilan ko siya sa kanyang pagkain, pinigilan ko din siya, Ya Allah, sa kanyang mga pagnanasa, kaya ibalato mo na yan sa akin. Ibig sabihin, humihingi ang saum na ibigay niya sa wag nang parusahan ang taong ito. Ibalato mo na yan sa akin, sabi ng pag-aayuno. Sabihin naman ng Quran, Ya Allah, pinigilan ko siya sa kanyang pagtulog, kaya ibalato mo na yan sa akin. Sumarapat na huwag nating pagdamutan ng oras ang Quran. Sapagkat ang Quran, kagaya na banggit natin, siya ang tagapagtanggol lahat sa atin. So paano na tayo ipagtatanggol ng Quran kung dito sa mundong ibabaw ay tinatalikuran natin? Hindi natin binabasa. Paano tayo tutulungan? Sa tingin ba ninyo, tutulungan tayo ng Quran? So bawat isa sa atin, alam niya ang kasagutan. So bilang panghuli, nais kong ibahagi sa inyo na huwag natin kakalimutan sa buwan ng Ramadan ang pagpapadami ng dua. Malay ninyo, sa huling 10 araw ng Ramadan, na kung saan itatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng makadir, ang lahat ng matadhana, baka sakaling magkatotoo ang ating mga pinapangarap sa buhay. Magparami tayo ng dua. Dahil inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magparami tayo ng dua. At sa buwan din ng Ramadan, meron ditong oras, lisaimi da'watun la turad. Sa taong nag-aayuno, meron ditong oras, meron siyang panalangin, meron siyang dua na hindi tinatanggihan. Ibig sabihin, kung gagawa siya ng resolution, agad na ma-approve pag ginawa niya sa buwan ng Ramadan. Sumarapat sa isang Muslim na huwag magparamot, huwag maging matipid sa pagdudua. Pero maalala ko, si Ibrahim bin Adham, tinanong siya, inshallah baka isa-shortcut lang natin. Tinanong si Imam Ibrahim bin Adham, sabi sa kanya, "Ma lana nad'u fala yustajabu lana." Sabi nila, "Ya Imam, bakit ba kami ay nagdudua pero hindi tinatanggap sa amin ng Allah? Hindi tinutugunan sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala?" Anong sagot niya? Sabi niya, "Li'annakum ma tatbi qulubikum asharat asya." Sapagkat sabi ni Ibrahim bin Adham, namatay sa iyong kalooban, sa iyong puso, ang 10 mga bagay. Ano kaya yun? Sabi niya, una, arabtumullah falam tuaddi huquqahu. Unang dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ating dua, dahil sabi ni Ibrahim bin Adham, alam ninyo, kilala ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi nyo ginagawa ang kanyang mga karapatan sa inyo.
Alam natin ang Allah, alam natin ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero minsan, kahit dearness, natatakot pa tayong pumunta ng masjid. So magtataka tayo, bakit hindi tinatanggap ang ating dua? Samantala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kapag itatanong sa iyo, O Muhammad, ng aking halipin patungkol sa akin, sasabihin mo, ako'y napakalapit lamang. Ang Allah ay napakalapit lamang sa atin. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Tinutugunan ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dua ng taong nagdudua kapag siya ay magdua. Pero sinundan ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Subalit, gampanan mo muna kapatid, ang obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. So isa sa mga dahilan kung bakit hindi tinatanggap ang ating dua, kapag hindi natin ginagawa ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pangalawa, sabi niya, Za'amtum hubba rasulihi falam ta'malu bisunnatihi. Nag-aangkin kayo, kiniklaim ninyo na minamahal ninyo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi naman niyo sinusunod ang kanyang sunnah. Ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-aayuno, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mag-ayuno kayo kapag nakita ninyo ang buwan, at mag-ayuno at magbuka kayo, kakain kayo kapag nakita naman ninyo ang paglabas ng buwan ng Syawal. Subalit anong ginawa natin, kapatid? 3 araw pang Ramadan, 2 araw pang Ramadan, may nauna nang nagpuasa. La hawla wala quwwata illa billah. So pagkatapos nag-aangad tayo na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua. Pangatlo, sabi ni Ibrahim bin Adham na dahilan na hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ating dua, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Nababasa ninyo ang Quran, subalit hindi naman ninyo sinasabuhay. Nababasa ninyo sa Quran ang wa aqimus salah, itayo ninyo ang sambayang. Pero anong ginawa ninyo? Anong ginawa natin? Hindi tayo nagsambayang. Pagkatapos, hingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtaka tayo na hindi tinutupad, binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua. So dahil dito, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, so dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magiging baraka sa atin ang Quran, at dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, dahil ang tunay na laban ay sa huling 10 araw ng Ramadan. Sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kasusapit ang huling 10 araw ng Ramadan, mas lalong siya naging agresibo sa pagsasagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Syukran, jazakallahu khairan. So, kami mengucapkan terima kasih kepada guest speakers. Yan naman ating topic ating pagkala kung ating susunod na presenta galing from Muqta University in the Hashemite Kingdom of Jordan, usually Islamic jurisprudence, Usul al-Fiqh. Graduate with a master's